Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Samantalang, tumango na lang ang dalaga. Medyo nakokonsensya din naman siya kasi hindi niya ito masyadong pinapansin magmula nung nagpakita ulit si Rukawa. Nagulat na lang si Sweet nang bigla siyang yugyugin nito. Oh, hindi nga. Talaga? Saad naman ni Sakuragi. Ano ba? Gusto mong bawiin ko? Pasigaw na sagot ni Sweet, sabay tanggal ng kamay niya sa balikat. Ngumiti na lang si Hanamichi. Pasensya na, na-excite lang. Sobrang luwag ng ngiti niya. Hindi na talaga makapaniwala si Sweet sa kasalukuyang Sakuragi ngayon. Ito ba talaga yung Sakuragi na nagpapaluha ng mga babae para ng bata? Pero habang ngiting-ngiti siya, hindi rin maiwasan ni Sweet ang mapangiti. Nahawa siya, ang cute ba naman? Samantalang, pagsapit ng gabi, ay nakatanggap si Sweet ng text message mula kay Hanamichi. Good night, baby. Yung date natin bukas. Huwag mong kalimutan ha. Wow bar, 8 p.m. Sige, I love you. Dream of me. Mwah. Ano bang meron? At sobrang excited niya. Tanong ng dalaga sa kawalan. Sinagot niya ang text nito sa pamamagitan ng tipid na reply. Okay, good night. Pagka-send niya ay humiga na siya. Masyado niyang pinapagod ang sarili ngayong araw na ito. Sinadya niya iyon para makatulog agad at hindi na makapag-isip pa ng kung ano-ano. Masyado na siyang pagod sa kakaisip kay Rukawa tungkol sa pagbabalik nito at sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Samantalang, kinabukasan, alas 7:30 ng gabi, paalis na ng bahay si Sweet. Hindi applicable sa kanya yung nagpapalit ang mga babae. Kaartihan lang yon para sa kanya. Sanay siya sa pagiging punctual. Alam niyang lahat ng tao ay hindi gustong ang paghihintayin. Subalit, nagtataka lang siya kung bakit hindi siya sinundo ni Hanamichi ngayon. Hi, whatever. Bulalas ni Sweet at sumakay sa kanyang motor. Bago pa man niya ito pinaandar ay nagring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at tiningnan kung sino ang tumawag. Si Cairo. Napakunot noo siya. Ano na namang kailangan nito? Hindi niya sinagot ang tawag at hinayaan niyang tumigil sa pagriring. Pero wala pang 5 segundo ay tumunog ulit iyon. Kahit ayaw niya ay wala siyang nagawa kundi ang sagutin ito. Si Kuya Kaide, Sweet, please, pumunta ka rito sa hospital. Hindi nakapagsalita ang dalaga sa naging bungad ng tawag. Ramdam na ramdam niya yung mabilis na pagtibok ng puso nito. Anong nangyari kay Kaide? Hanamichi Sakuragi, point of view. Pare, tara na. Hindi na siya darating. Hindi ko pinansin si Daiji. Tiningnan ko ang relo. Mag-aalas 11 na ng gabi. Tiningnan ko naman yung phone ko. Kanina ko pa siya tinitext at tinatawagan. Pero walang sumasagot. At ngayon ay wala pa ring mga reply mula sa kanya. Kahit tawag, wala rin. Pinapunta ko na rin si Banryo kanina sa bahay ni Sweet para i-check kung naroon siya. Pero
wala na daw ito. Sweet, nasaan ka na ba? Darating ka naman, hindi ba? Pare, tara na. Pag-aya pa din sa akin ni Corazon. Pwede na kayong umalis mga pare. Ako na lang bahala dito. Hihintayin ko siya. Sabi ko na lang para iwan na nila ako. Walang magawang umupo na lang ulit sila. Tiningnan ko yung paligid. Nirentahan ko ang isang buong gabi ng wow bar para sa date na to. Hindi lang kasi ito basta date. Espesyal ang isang ito. Napaka-espesyal. Ako na mismo ang nagplano ng decorate at design. At syempre, sa tulong din ni Daiji, Banrio at Corazon. Nag-iisa lang yung table ngayon. Nasa pinakagitna, mayroong candlelight at bouquet ng tulips tulad ng ipinangako kong ibibigay sa kanya. Kinuha ko yung maliit na box na nasa bulsa ko at natama. Tiningnan iyon habang patuloy na iniisip ko kung nasaan na ba si Sweet. Hindi mo naman nakalimutan ng araw na to, hindi ba? Alas 11:15 na ng gabi. 45 minutes na lang at hating gabi na. Ang gagawin ko lang ay hintayin siya. Sweetheart Lisa, point of view. Sinalubong ako ni Cairo pagkarating ko sa ospital. Salamat naman at dumating ka, he said, obviously relieved. Nasaan siya? Ano bang nangyari? Tanong ko agad. Naghamon siya ng away doon sa isang grupo sa bar na pinuntahan niya. It was a 5 versus 1 battle and he lost. Yung isa sa kanila, pinukpok siya ng bote sa ulo. Nadala na siya dito sa ospital nung tinawagan ako. Nasa emergency room siya ngayon. Masyado bang malala? Siguro. Naghihinang napaupo na lang ako. Tumabi sa akin si Cairo. He was devastated. Pambabasag niya sa katahimikan. Alam ko na kung anong gusto niyang sabihin. Pero hindi ko siya pinansin. Ang nasa utak ko lang ngayon ay sana maging ligtas si Kaede. May nurse na lumapit sa amin at sinabing nasa maayos ng kalagayan si Kaede. Kaya tumungo kami sa private room. Pagkarating namin sa harap ng pintuan ng kwarto ni Kaede, ay nagpaalam si Cairo na lumabas sandali at bumili ng makakain. Tumango ako at umalis na siya. Pinihit ang pinto at pumasok sa loob. Pinagmasdan ko ang payapang mukha ng lalaking minsan kong minahal. May binda yung ulo niya at may mga sugat siya sa mukha. Ganun pa man, napakaamo pa rin niyang tingnan. Kaya't hindi ko lubos maisip kung paano niya nagawang iwan at saktan ako. Bakit mo ko iniwan, Katie? Kaya't hindi ko lubos maisip kung paano niya nagawang iwan at saktan ako. Alam mong ikaw lang ang meron ako, pero iniwan mo pa rin ako. Tulad niya, hiwalay ang mga magulang ko. Junior high school pa ako na magpasya silang manirahan sa ibang bansa kasama ang kani-kanilang asawa. Hindi ako sumama sa kahit sino sa kanila dahil ayoko makita may bago silang pamilya. Ayoko maramdaman na nag-iisa na lang talaga ako. Kaya pinili kong maging independent at mabuhay ng mag-isa. Although, pinapadalhan naman nila ako ng allowance. Malungkot ako, walang kaibigan. Sa madaling salita, walang kahit sino. Hanggang sa nahulog si Kaede mula sa puno at bumagsak sa akin. Hindi ko mapigilang ngumiti sa tuwing naaalala ko ang una naming pagkikita. Mula noong makilala ko siya, unti-unti akong nakaramdam ng saya. Unti-unti kong naramdaman na hindi ako nag-iisa. Kahit na sobrang kulit niya at lagi kaming nagbabangayan, nagpapasalamat pa rin ako at nakilala ko siya. He was my only friend. Sa pagdaan ng mga araw, lalo kaming naging close. Although, nag-aasaran pa rin kami. He was my best friend. At hindi nagtagal nagka-developan kami.
he will feel in love and it was the best feeling. Sa buong panahon na naging magkasintahan kami, kailanman ay hindi ko naramdaman na hindi niya ako mahal. Walang araw ang lumilipas na hindi siya nagpapamalas ng kaswitan, and that made me love him so much. Sobrang mahal na mahal ni hindi ko naisip na magagawa niya akong iwan. Hindi ko alam ang gagawin. Basag na basag, sobrang takot sa isip, puso hanggang kaluluwa. Hindi pa ba ako sapat? Bakit palagi na lang akong iniiwan? Masakit, sobrang sakit na nararamdaman ko. Kaya nagawa ko ang bagay na iyon. Ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. Muling bumigat ang puso ko sa tuwing naaalala iyon. Ano nga kaya ang gagawin ni Hanamichi na ngayon ay mas pinili ni Sweet na puntahan itong si Kai Hirokawa? Kaya abangan natin ito